Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 561 hanggang 68. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa loob ng Pure Moon Spiritual Sect, sa isang palasyo sa gitna ng isang lawa, isang dalisay at banal na babae ang nakaupo. Para siyang ukit ng Diyos ng buwan at mga bituin. Sa wakas nagpakita ka na. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ng Saint Moon Tita Goddess nang lumitaw ang isang malamig na ngiti. Sure! Inilabas niya ang alakdan, na ngayon ay kasing laki na ng toro. Mapula at malamig ang mga mata nito at pinalamig ang paligid. Ilang sandali ang nakalipas, nagsimulang magpumiglas ang mga mata nito, saka tumigil. Ibaba ang order, si Francis ay nasa southern boundary ng Tianlo Islands, humigit kumulang sa paligid ng 8 Desolate Mountain. Sino bang mga eksperto ang nasa paligid ng 8 Desolate Mountain? Gamitin ang pangalan ng Pure Moon Spiritual Sect para utusan silang hulihin si Francis, at bigyan sila ng malaking reward kung nagawa nilang gawin iyon. Ang Saint Moon Aunt Goddess ay naglabas ng isang jade slip at ang order ay ipinasa. Bilang isang 2.5 bituin na sekta, ang Pure Moon Spiritual Sect ay ang pinakamalaking kapangyarihan sa Tianlo Islands. Sa loob ng isang oras, ang balita ay naglakbay sa labas ng isla kung saan nakabase ang Pure Moon Spiritual Sect. Kailangang malaman ng isa na ang isla kung saan matatagpuan ang sekta ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Azure Flower Continent, at mayroong ilang dosenang mga isla sa Tianlo Islands. Kahit na ang Saint Moon Aunt Goddess, isang Void God Realm, ay hindi makakarating kay Francis nang hindi gumugol ng ilang oras. Sure! Isang tipak ng mental na enerhiya ang dumaan sa higanteng alakdan. Medyo mabilis ang reaksyon ni Francis. Naputol na niya ang link sa alakdan. Naging madilim ang ekspresyon ng Tita Goddess ng Saint Moon. Kasabay nito, sa isang napakalayo na lugar sa itaas ng walang limitasyong karagatan. Mukhang kailangan kong isuko ang alakdan na iyon. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at humagulgol. Ang puwersahang paglabag sa kontrata ng alagang hayop sa alakdan ay nasugatan siya, ngunit ang paggawa nito ay naging mas ligtas siya. Kung walang link ng higanteng alakdan, hindi na mararamdaman ng tatlong sekta ang kanyang lokasyon. Kailangan kong umalis sa Tianlo Island sa lalong madaling panahon. Si Francis ay may tame time na ekspresyon. Nalaman niya ang tungkol sa sitwasyon dito. Ang pinakamalakas na tatlong puwersa sa Tianlo Islands ay ang Pure Moon Spiritual Sect, ang Black Cliff Palace, at Moon Demon Palace. Kinokontrol nila ang 12 kontinente, na kasing laki ng Azure Flower Continent. Ngayong lumitaw na siya sa loob ng kanilang teritoryo, wala nang ligtas. Sa kabutihang palad, ipinadala siya ng Purple Saint Partial Spirit sa pinakadulo ng Tianlo Islands. Mga isla ng Tianlo. 8 Desolate Mountain. Isang mapa at ilang impormasyon ang lumitaw sa isip ni Francis, na naglalaman ng mga posisyon ng mahahalagang lugar sa loob ng Kang Ocean. Ang Kang Ocean ay isang karagatan sa loob ng walang limitasyong karagatan, at naglalaman ito ng ilang daang isla, bawat isa ay kasing laki ng Tianlo Islands. Ang Azure Flower Continent ay isang maliit na bahagi lamang ng lupain sa Azure Islands. Mula dito, makikita kung gaano kalaki ang Kang Ocean. Higit pa rito, mayroon ding hindi mabilang na maliliit na isla sa loob ng mga hangganan nito. Halimbawa, ang 8 Desolate Mountain. Pagkatapos na dumaan sa 8 Desolate Mountain at ilang milyong milya pa, makakaalis na ako sa Tianlo Islands. Ang katawan ni Francis ay kumikinang sa kidlat. Sure! Isang sinag ng Azure and Purple Light ang sumilay sa kalangitan. Ang walang limitasyong karagatan ay hindi katulad ng isang normal na karagatan. Sa mundong ito, hindi kasama ang lupa, ang lahat ay nasa dagat ng ambon. Kung mas mataas ang umaagos, mas manipis ang ambon, at mas mababa ang isa, mas makapal ang ambon. Tumingin si Francis sa paligid habang siya ay lumilipad. May mga kakaibang species dito, pati na rin ang iba pang mga banta mula sa kalikasan. Ang mas mababang zone ng dagat ng ambon ay napakakapal at nabuo ang tubig ang tunay na karagatan. Ang mga tao ay hindi angkop na manirahan dito. Sa totoo lang, ang mga isla ay mga batik lamang na angkop na tirahan ng mga tao. Matapos masira ang sinaunang Desolate Continent, ang kontinente ay naging isang grupo ng mga batik na kumalat sa buong mundo.
Ang bawat isa sa mga specks na ito ay naging mga isla na may iba't ibang laki. Para sa mga tao, ang walang limitasyong karagatan ay tiwangwang at baog. Maliit na bilang lamang ng mga species at hayop ang maaaring manirahan dito. Q. Ang bilis ni Francis ay unti-unting tumaas, at siya ay 10 beses na mas mabilis kaysa siya sa Azure Flower Continent. Ang gravity at paglaban sa walang limitasyong karagatan ay napakaliit. Kahit na ang mga nasa Consolidated Realm at Ascended Realm ay madaling lumipad dito. Gayunpaman, ang Yuan Chi dito ay napakanipis. Ang mga may cultivation sa ibaba ng True Spirit Realm ay hindi makakatagal dito. Ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay masyadong manipis. Ang paglipad ng mahabang panahon ay nangangailangan ng Primal Crystal Stones. Hindi napigilan ni Francis ang buntong hininga. Gulo. Pagkatapos lumipad ng 12,000 milya, nagsimulang lumitaw ang mga bula ng condensed Yuan Chi. Mayroong ilang mga lugar ng Yuan Chi sa karagatan, ngunit kadalasan, ang mga makapangyarihang hayop o iba pang mga species ay nakatira doon. Nag-iingat si Francis. Karaniwang hindi siya nakakalapit sa karagatan kapag lumilipad siya. Whoosh! Ilang itim na figure ang tumalon mula sa karagatan. Mayroon silang malalakas na aura na mas malakas kaysa sa isang tao mula sa Azure Flower Continent. Kung titignan sila ay mga itim na ahas ng tubig, bawat isa ay kasing kapal ng Bar Isles. Ang mga itim na ahas na ito ay maaaring kumawala sa karagatan at lumipad sa himpapawid dahil ang gravity at resistensya dito ay napakababa. Higit pa rito, hindi sila mga normal na ahas. C. Ang mga itim na ahas ay tila sumangot ng isang bagay at sumugod patungo kay Francis 12 milya ang layo. Ang mga water snake na ito ay nasa True Mystic rank. Hindi umatras si Francis. Gusto niyang subukan kung gaano sila katatag. Sinabi sa kanya ni Patriarch Hong na ang True Lord rank ay ang pinakamababang kinakailangan upang maglakbay sa labas ng mundo, ngunit ito ay lubhang mapanganib para sa kanila. Iminungkahi ni Patriarch Hong kay Francis na dapat niyang maabot muna ang Half-Step Origin Core Realm, ngunit malinaw na wala pa si Francis sa Half-Step Origin Core Realm. Mamatay. Nagpadala si Francis ng mga bahid ng hangin at kidlat sa hangin. Boom! Ang mga itim na ahas ay pinaghiwa-hiwalay at ang kanilang mga katawan ay nahulog sa karagatan. Hanggat ang lakas ng isang tao ay hindi pa umabot sa Origin Core Realm, hindi nila ako maaaring takutin. Bahagyang ngumiti si Francis. Gulo. 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 Ang karagatan sa loob ng 100 milya ay biglang nagsimulang umikot at umikot. Bahagyang nabahala si Francis, ngunit dahil hindi niya magamit ang kanyang God's Spiritual Eye, hindi niya naintindihan ang nangyayari. Ginamit niya ang kanyang spiritual sense upang makita ang kanyang paligid at tumalon sa takot. Ang kanyang spiritual sense ay pinaghihigpitan sa walang limitasyong karagatan at hindi makadetect ng napakalayo. Gulo. Gulo. 10,000 mga hayop higit sa lahat mga ahas ng tubig ay lumundag mula sa karagatan. Ang mas maliit sa mga hayop na ito ay kasing laki ng palad habang ang mas malaki ay kasing laki ng maliit na bundok. Lahat sila ay maaaring lumipad sa hangin saglit. Mahigit sa 100 ng mga hayop na ito ay may mga aura na maihahambing sa kalahating hakbang na Origin Core Realm, at ang iba ay nasa True Spirit Realm. Takbo! Ang mga talukap ni Francis ay kumaibot habang parami ng parami ang mga halimaw na lumitaw. Wind Lightning Tornado. Ginamit ni Francis ang kanyang pag-atake sa pinakamalawak na lugar at tinangay ang lahat sa loob ng 1 o 2 milya. Ang mga alon ng mga halimaw ay bumagsak sa karagatan at nagpapula ng tubig, ngunit iyon ay naging sanhi lamang ng parami ng mga halimaw na lumitaw. Woo! Nakarinig si Francis ng ilang malalalim na dagindong mula sa ilalim ng karagatan. Marahil ay may ilang mga sovereign beast na papunta dito. Sa isang maikling sandali, 10,000 mga hayop sa loob ng 1,000 milya ang naninangil. Guro, ito marahil ang unang pagkakataon mo rito. Ito ang teritoryo ng mga hayop sa karagatan, at hindi maaaring magsimula ang isang patayan dito o kung hindi, hindi mabilang na mga hayop ang hahabulin ka. Nagising ang Skeletal Division Leader sa kaguluhan. Alam ni Francis na nagsinungaling siya. Tatakbo muna ako.
Sa pagbibigay sa kanya ng direksyon ng Skeletal Division Leader, si Francis ay lumipad ng mas mataas at umiwas sa mga hayop, ngunit hindi siya makakalipad ng masyadong mataas. May mga nakakatakot na hangin sa itaas na maaaring pumutol kahit na ang mga soberano. Higit pa rito, kapag mas mataas ang isa, mas manipis ang ambon, at haharapin ng isa ang nakakapasong apoy ng sinaunang gintong uwak. Maging ang mga eksperto sa Void God Realm ay magiging abo kung kailangan nilang harapin ang liwanag ng Ancient Golden Crow ng direkta. Tao, saan mo gustong tumakbo? Isang halimaw na mukhang tao ang nagsalita sa wika ng tao at may hawak na sibat sa isang kamay. Hiu! Si Francis ay hindi nag-abala pang sumagot habang siya ay naniningil ng higit sa 1,000 milya ang layo at sinubukan ang kanyang makakaya na huwag lumaban. Noon lamang bumaba ang bilang ng mga hayop. Ang Yuan Chi dito ay masyadong manipis. Ang mga tao ay hindi maaaring lumaban dito ng napakatagal. Naramdaman ni Francis na ang kanyang true force ay mabilis na nauubos. Nangangahulugan ito na kailangan niyang umasa sa Primal Crystal Stones upang tulungan siyang makabawi. Kasabay nito, isang bangka na halos 10 metro ang haba ay lumitaw 12-dosenang milya sa likod ni Francis. Ang kulay ng bangka ay lubos na katulad ng karagatan at tila sumanib dito. Tahimik itong naglakbay at hindi maramdaman. Boss, mukhang may tanga sa unahan sa paglilinang ng isang late stage na True Lord rank. Naglakas loob siyang pumasok sa walang limitasyong karagatan ng mag-isa. Ilang masasamang figure ang lumitaw sa board. Sa pagtingin sa kaawa-awang damit ng brat na iyon, ninakawan siya. Malamang wala tayong makukuha at baka ibunyag pa ang ating lokasyon. 562. Nagpakawala ng hininga si Francis pagkatapos tumakas. Guru, isang grupo ng mga pirata ang nakalok sa amin. Sabi ng Skeletal Division Leader mula sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Mga pirata. Si Francis ay hindi gaanong binibigyang pansin ang kanyang paligid noon. Matapos marinig iyon at makapag-concentrate, mahina niyang naramdaman ang mga ito. Ang kanyang mga pandama ay mahina dahil siya ay umaasa sa kanyang espiritual na sense, dahil hindi pa rin siya nang ahas na madaling gamitin ang espiritual na mata ng Diyos. Ang mga pirata sa walang limitasyong karagatan ay kadalasang ninanakawan ang mga negosyante at ilang iba pang uri ng tao, ngunit mukhang wala silang planong kumilos sa iyo. May kakaibang ekspresyon ang Skeletal Division Leader habang nagsasalita ito. Dahil nag-specialize ito sa Tao of the Soul, napakalakas ng spiritual sense nito na naririnig nito ang pinag-uusapan ng mga pirata. Hindi alam ng Skeletal Division Leader kung tatawa o ngingiti. Inisip ng mga pirata na ito na si Francis ay masyadong mahirap para magnakaw. Hindi alam ng Skeletal Division Leader kung paano ipahayag ang kasalukuyang emosyon nito. Ang kayamanan na taglay ni Francis ay sapat na para maging pula ang mga mata nito. Isinasantibi ang Earth Grade Inheritance Weapon at ang 10,000 Ghost Pearl, ang mga hilaw na materyales lamang sa kanya ay nalampasan ng isang normal na one-star clan. Bago sila umalis, nagtipon si Francis ng isang grupo ng mga mapagkukunan mula sa Purple Saint Ruins at pinunan ang kanyang interspatial ring. Hindi akalain ng mga pirata na ito na ang kayamanan ng kabataang ito ay maihahambing sa libu-libong taon ng pagnanakaw. Sa sandaling ito, mayroon pa ring ilang mga halimaw na humahabol kay Francis. Tumakbo. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa at nagpatuloy sa pagtakbo palayo sa himpapawid. Muling lumitaw sa kanyang isipan ang mapa ng Tianlo Islands. Ang lugar na ito ay nasa loob ng teritoryo ng 8 Desolate Mountain. Ang mga mata ni Francis ay tumingin sa unahan, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya masyadong makakita ng hindi ginagamit ang kanyang kaliwang mata. Huso! Ang kulay abong bangka sa likod niya ay tahimik na naglalakbay sa isang matatag na bilis. Ang bangka ay gawa sa isang napakatigas na material. Ang mga pag-atake mula sa mga normal na hayop ay hindi makakapinsala dito. Mayroong hindi bababa sa ilang dosenang mga silid sa loob ng bangka, at isang talakayan ang nangyayari sa isa sa mga silid. Boss, lumilipad ang brat na iyan sa parehong ruta natin. Masisira ba niya ang plano natin? Tanong ng isang lalaking may peklat ang mukha. Dahil hindi niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya, dapat tayong magpadala ng isang mag-asawang kapatid at paalisan siya. Ang karne ng lamok ay karne pa rin.
Naiinip na ang ilang mga pirata. Sa sandaling ito, si Francis na lumilipad sa unahan nila ay nakakuha ng kanilang atensyon. Ang distansya ni Francis sa kanilang bangka ay napakalapit. Sugpuin ito ng ilang sandali pa. Sa unahan ng mga upuan ay isang kabataang nakasuot ng asul. Siya ay sobrang gwapo at sinasalungat ang karaniwang mabangis na hitsura ng isang pirata. Saglit na nag-isip ang binata na nakaasul na damit bago naging masama ang kanyang ekspresyon, napakaraming halimaw sa paligid, at mayroon pang ang mga aura ng ilang sovereign beast noon. Kung ang retard na ito ay makakaapekto sa ating plano, kahit na ang pagpatay sa kanya ng 10,000 beses ay hindi magiging sapat na parusa. Karamihan sa mga pirata ay nandidiri kay Francis, ngunit hindi nila alam kung papatayin lang siya o hindi. Q. Lumipad si Francis ayon sa mapa sa kanyang isipan, ngunit ang nagpatahimik sa kanya ay ang patuloy na pagsunod sa kanya ng mga pirata. Kahit ang Skeletal Division Leader ay hindi naintindihan. Sa ngayon, lahat ng mga pirata ay pumasok na sa loob ng bangka, kaya hindi ito nang ahas na tiktikan sila. Pagkatapos lumipad ng 12,000 milya, lumitaw ang balangkas ng isang malaking bundok. Ang mas mataas ay nasa walang limitasyong karagatan, mas higit na nakikita ng isa. Iyan ang 8 Desolate Mountain. Naramdaman ni Francis ang Yuan-Chi. Bagamat hindi ito kasing husay ng Azure Flower Continent, ilang beses pa rin itong mas mahusay kaysa sa walang limitasyong karagatan. Ayon sa mapa, ang 8 Desolate Mountain ay ang tanging lugar kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan sa loob ng ilang milyong milya, at ito ay itinuturing na isang paglalagay ng gasolina na lokasyon. Mayroong maraming mga isla na mas maliit pa sa Azure Flower Continent sa walang limitasyong karagatan. May mga desyerto, bundok, latian, at iba pa. Ang 8 Desolate Mountain ay isang lugar na puno ng mga bundok, at ito ay kasing laki ng cloud area. Kasabay nito, boss, lumitaw ang target. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga pirata, at ang nakaasul na binata ay tumango, aatake tayo pagkatapos nating makalapit. Tatapusin din natin yang brat na yan. Dinilaan ng lalaking may peklat ang kanyang mga labi. So, medyo bumilis ang kulay abong bangka. Naramdaman ni Francis na medyo kakaiba ito. Hindi lang bumilis ang takbo ng mga pirata, may lumitaw ding dark blue na bangka sa harapan niya. 3 palapag ang dark blue boat, at naramdaman niya ang ilang half-step na origin core realm aura habang papalapit siya. Ang mga aura na ito ay tila nagbabala kay Francis. Isang napakalate stage na True Lord rank ang nangangahas na makipagsapalaran sa walang limitasyong karagatan ng mag-isa. Maaaring ang batang iyon ay isang young master na naligaw ng landas. Lumitaw ang ilang figure sa dark blue boat, at itinuro nila si Francis na may mapaglarong ekspresyon. Malinaw na isang pambihirang tanawin ang makakita ng True Lord rank na naglalakbay sa walang limitasyong karagatan ng mag-isa. Sa madilim na asul na bangka, isang matanda ang nakatayo sa pinakaharap. Sa tabi niya ay may ilang half-step na origin core realms. Soberano. Nakaramdam si Francis ng kaunting enerhiya sa pag-iisip mula sa matanda, ngunit ang tingin ng huli ay bahagyang nascan si Francis nang hindi masyadong binibigyang pansin. Ang pinakamalapit na isla ay 10,000 milyong milya ang layo. Ang kanyang paglilinang ay kapareho ng sa akin, ngunit maaari na siyang maglakbay sa walang limitasyong karagatan. Hindi ka panipaniwala. Isang boses ng dalaga ang narinig. Isang katamtamang mukhang batang babae ang lumitaw sa tabi ng sovereign at tumingin kay Francis ng may paghanga. Naninigas ang mga tumatawa. Talagang hindi pangkaraniwan para sa isang medyo late stage na True Lord rank na makapaglakbay ng napakalayo sa walang limitasyong karagatan ng mag-isa. Talagang may problema ang kabataang ito. Kumikislap ang mga mata ng matatandang eksperto habang sila ay naging maingat at mapaghinala. Iikot na sana si Francis sa bangka at halos iikot ang kanyang mga mata nang marinig niya iyon, ngunit isang malamig na hangarin sa pagpatay ang lumitaw mula sa likuran. Ang kulay abong bangka ay bumilis at patungo. Nalaman na ng sovereign na may kakaiba sa presensya ni Francis at ginamit niya ang kanyang spiritual sense. Lahat, mag-ingat. Mga pirata. Ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago habang iniskan niya ang lugar gamit ang kanyang spiritual sense. Mahigit 12 figure ang agad na lumitaw sa bangka.
Sinabi ko na sa iyo na may mali sa brat na iyon. Ang brat na iyon ay malamang na isang scout para sa mga pirata. Ang mga eksperto, kabilang ang Sovereign, lahat ay malamig na tumingin kay Francis, ngunit hindi siya mahalaga sa ngayon. 12 ng mabangis na figure ang lumipad mula sa kulay abong bangka. Ang pinuno ay isang kabataang nakaasul na nagdala ng walang kapantay na kapangyarihan sa kanya. Walang alinlangan, naabot na niya ang Origin Core Realm. Hindi maganda. Ito ang Blue Lightning Pirates. Bumagsak ang puso ng matanda, at huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan ang kabataang nakasuot ng asul na may pag-iingat. Blue Lightning Pirates. Isa sa 10 pinakamalaking grupo ng pirata sa paligid ng 8 Desolate Mountain. Nagkagulo sa madilim na asul na bangka. Sa 12 ng figure mula sa Blue Lightning Pirates, ang pinakamahina sa kanila ay umabot sa pinakamataas na True Lord rank, at mayroong 5 o 6 na half-step na Origin Core Realms. Ang grupo sa nagtatanggol na bangka ay nakuha sa isang pormasayon, ngunit ang mga pirata ay nagkaroon ng kalamangan kapwa sa bilang at sa lakas. Arg! Sa sandaling nagsagupaan ng dalawang puwersa, ang mga hiyawa ng paghihirap ay nagmula sa mga tagapagtanggol. Blue Lightning Pirates, please stop. Walang importante sa bangkang ito. Kung may gusto ka, pwede nating pag-usapan ito. Hindi na kailangang makipag-away. Sinubukan ng soberanong matanda na pigilan ang karahasan. Karaniwan, ang mga pirata ay nais lamang ng kayamanan. Hanggat ang mga naglalakbay na bangka ay nagbayad ng isang presyo, sila ay magiging ligtas. Hehe. Matanda, ayaw namin ng pera. Basta't ibigay mo si Lady Lourdes Lysen, kaya ka naming mabuhay. Nakangiti ang youth in blue. Lady Lourdes Lysen. Paano mo nalaman? Nagulat ang Sovereign Elder at nahulog ang kanyang puso. Ngumiti ang kabataang nakaasul sa katamtamang hitsura na babae sa tabi ng matanda. Imposible. Ang matanda ay nagsalita sa malamig na tono, kahit mamatay ako, ipapadala ko si Lady Lourdes sa Pure Moon Spiritual Sect. Ang pag-asa ng pamilyang Lysen ay nakasalalay sa kanya. Patayin ang lahat. Kunin ng buhay si Lourdes. Utos ng youth in blue. Nagsimulang maglaban muli ang dalawang puwersa. Kaya ganyan. Sa wakas ay naunawaan ni Francis kung bakit hindi siya inatake ng mga pirata, ngunit wala siyang anumang negosyo sa bagay na ito. Tahimik na sinubukan ni Francis na umikot. ZZZ. Brat. Sa tingin mo makakatakas ka sa Blue Lightning Pirates? Isang mabangis na lalaking may peklat ang mukha at 2 pang pinakamataas na True Lord ranks ang sumugod kay Francis. 563. Sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang puwersa, at ang mga pirata ay nagkaroon ng ganap na kalamangan habang napapalibutan nila ang bangka. Pang! Ang dalawang Sovereign ay naglaban sa himpapawid, na nagdulot ng mga shockwave sa layong mahigit 100 milya. Water Lightning Infinity. Ang nakadamit na asul na pinuno ng pirata ay bumaril ng mga sinag ng tubig at kidlat. Boom! Boom! Ang matanda na nakasuot ng maraming kulay na damit ay nanlaban, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay humina at hinihigop ng mga sinag ng tubig at kidlat. Ang pag-atake ng Water Lightning Infinity pagkatapos ay bumuo ng isang magulong whirlpool. Bam! Napaatras ng ilang hakbang ang matanda. Hehe, tama ang ulat. Old Man Huang, nasa middle stage ka lang na Small Origin Core Realm. Kahit hindi ka nasugatan, hindi ka magiging katapat ko. Ang kabataang nakaasul ay madaling napigilan ang matanda. Ang huli ay nasugatan at nasa 70 hanggang 80% lamang ng kanyang peak. Ang Origin Core Realm ay nahahati sa Small Origin Core Realm at Great Origin Core Realm, na parehong nahahati sa Early, Middle, at Late Stage. Pinanood ni Francis ang dalawang nag-aaway na Sovereigns. Ang Elder na may maraming kulay na damit ay nasa gitnang yugto na Small Origin Core Realm, halos kapareho ng Skeletal Division Leader, samantalang ang pirata na nakaasul ay umabot sa late stage na Small Origin Core Realm. Sa mga tuntunin ng parehong husay at lakas, ang pirata ang may mataas na kamay. Ang pinaka-interesado kay Francis ay ang Water Lightning Laws na nilinang ng pirata. Kidlat ng tubig, kidlat ng kahoy, kidlat ng hangin. Lahat ito ay nauugnay sa kidlat.
Ang Wind Lightning Inheritance ni Francis ay nagbigay ng higit na kahalagahan sa bilis at opensa samantalang ang mga batas ng Water Lightning ng pirata ay nakatuon sa parehong depensa at opensa. Brat, bakit hindi mo pinapansin? Ang lalaking may peklat na mukha at ang dalawa pang pirata ay umatake. Ang mga kabataang nasa harapan nila ay tila hindi man lang sila inabala, at nagkaroon pa siya ng bakanting oras at lakas upang panoorin ang paglalaban ng dalawang soberano. Haha, ito siguro ang unang beses na pumasok ang brat na ito sa walang limitasyong karagatan. Marahil ay hindi pa siya nakakita ng marami. Sinabi ng isa sa pinakamataas na True Lord ranks ng may paghamak. So. Mabilis na pinalibutan ng tatlo si Francis. Ang isa sa pinakamataas na True Lord ranks ay may hawak na pilak na letigo na sumipol sa paligid ni Francis. Peak-tier na spiritual grade na sandata. Bahagyang nagulat si Francis. Ang lakas ng mga pirata na ito ay higit pa sa inaasahan niya. Kailangang malaman ng isa na ang Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion ay mayroon lamang isang high-tier na spiritual grade na sandata. Ang Will of Light and Darkness ay maaaring maihahambing sa isang peak-tier na spiritual grade na arma sa pinakamahusay. Sa kabilang banda, ang isang normal na pirata ay mayroon ng peak-tier na spiritual grade na sandata. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ang pinakamababang kinakailangan upang maglakbay sa walang limitasyong karagatan ay maging isang True Lord rank, at kung ang mga pirata na ito ay may lakas na looban ang mga taong naglalakbay sa nasabing karagatan, hindi sila magiging masyadong mahina. Hiu! Ang pilak na letigo ay sumipol sa paligid ni Francis at humarang sa kanyang landas ng pag-urong. Isa lang sa mga pirata ang sumalakay. Yung dalawa pa daw nandoon para lang manood ng magandang palabas. Malinaw na naisip nila na sapat na ang isang tao para patayin si Francis. Ang dahilan kung bakit dumating ang tatlo ay dahil nag-iingat sila sa bilis ni Francis. Bastos ka! Si Francis ay hindi umiwas habang ang letigo ay kumikislap, nagpadala lamang siya ng alon ng hangin at kidlat sa isang lugar na 100 yarda. Woo! Malamig na humagulgol ang umaataking pirata, ngunit hindi nagtagal ay naramdaman niyang namamanhid ang kanyang katawan. Wow! Bago pa siya makapag-react, isang matalim na kidlat ang tumago sa kanyang katawan. Arg! Ang pinakamataas na True Lord rank ay sumigaw habang siya ay namatay. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng paglundag ng mga puso ng lalaking may peklat na mukha at ng kabilang peak na True Lord rank. Napakabilis. Natulala sila. Akala nila ay madali nilang mapapatay ang retard na ito, ngunit isa sa kanila ang napatay sa isang iglap. Mag-ingat, ang mga bata sa Wind Lightning ng brat na ito ay napakalalim. Inilabas ng lalaking may peklat ang kanyang half-step na Origin Core Realm Aura. Mataimtim ang ekspresyon ng dalawa at hindi na nang ahas na maliitin ang kanilang kalaban. Maging ang lalaking may peklat na mukha, na umabot sa kalahating hakbang na Origin Core Realm, ay walang kumpiyansa na pumatay ng pinakamataas na True Lord rank sa isang galaw gaya ng ginawa ni Francis. Atake! Nagkatinginan ng lalaking may peklat na mukha at ang isa pang pirata bago sila kapwa umatake. Ang malalakas na suntok ng isang half-step na Origin Core Realm at isang peak na True Lord rank ay bumalot kay Francis. Ang ganoong lakas ay sapat na upang patayin ang isang normal na True Lord rank ng madali. Sigh! Isang mahinang buntong hininga ang nagmula sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Naawa ang Skeletal Division Leader sa mga pirata na ito. Mahigit sa 2 sovereigns ang namatay sa kamay ni Francis. Kahit na hindi ginamit ni Francis ang kanyang eye bloodline, siya ay walang kapantay laban sa mga nasa ilalim ng Origin Core Realm. Sure! Ang mga pag-atake ng 2 pirata ay ganap na hindi nakuha. Arg! Sumigaw ang kabilang peak na True Lord rank habang nahati siya sa 2. Ang huling natitirang lalaking may peklat na mukha ay huminga ng malamig. Ang bilis na ipinakita ng kabataang ito ay mas mabilis pa sa half-step na Origin Core Realms. Anong nangyayari? Ang pagkamatay ng 2 pirata ay nagtaas ng atensyon ng iba. Pati ang pinuno ng pirata ay napasulyap. Gayunpaman, bago nila naisip kung ano ang nangyayari, si Francis ay umangkas na sa lalaking may peklat. Whoosh!
Ito ay pa rin ang isang kidlat ng hangin at kidlat na naglalaman ng isang mahinang lilang glow, na naging sanhi ng maraming nilalang na nanginginig ng hindi mapakali. 8 Slaughtering Sky Ceiling Feast. Ginamit ng lalaking may peklat ang kanyang pinakamalakas na galaw ng buong lakas, naglabas ng 8 kamao na tila tinatakpan ang buong lugar. Kailangang aminin ng isa na ang lakas na ipinakita ng lalaking may peklat na mukha ay lumampas na kay Timo at sa marami pang kalahating hakbang na Origin Core Realms mula sa Azure Flower Continent. Ngunit sa harap ng hangin at kidlat na iyon, ang kanyang makapangyarihang pamamaraan ay lubos na nadurog. Arg! Hinawa sa dalawa ang katawan ng lalaking may peklat at nagsimulang manigarilyo. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagtalo ng mga puso ng magkabilang puwersa. Napakalakas ng kabataang iyon. Ang magkabilang panig ay nagpakita ng paggalang, sindek, at takot. Sa isang iglap lang, isang half-step na Origin Core Realm at 2 Peak True Lord ranks ang napatay ng kabataang iyon. Ang kabataang iyon ay hindi simple. Ako ang pinakamataas na henyo ng 8 Desolate Mountain, ngunit ako ay walang halaga kumpara sa kanya. Si Lourdes na sakay ng bangka ay natigilan at hindi mapakali. Ang pagkawala ng 3 pirata ay nagpapataas ng atensyon ng pinuno ng pirata. Yung mga teknik ng kabataan. Pwede ba? Nagulat ang pinuno ng pirata sa sitwasyon. Hindi lamang malakas si Francis, ang kanyang mga batas sa Wind Lightning ay nakakuha ng atensyon ng pinuno ng pirata. Nilinang niya ang mga batas ng kidlat ng tubig, ngunit alam niya na ang kanyang mga diskarte ay wala kung ikukumpara kay Francis. Santi. Josh. Pinaubo ng pinuno ng pirata ang isa pang soberano habang nagutos siya sa 2 eksperto. Boss, itigil namin ang brat na iyon. 2 malalakas na aura ang umatras mula sa umaataking pangkat. Ang isa ay isang matanda na may tungkod habang ang isa ay isang pangit na lalaki na may suot na kakaibang balat. Ang cultivation ng 2 ito ay umabot na rin sa half-step Origin Core Realm, ngunit ang kanilang mga aura ay mas malakas kaysa sa lalaking may peklat na mukha noon. Anak, how dare you kill our brothers? Papatong-patong ko ang balat mo. Ang pangit na lalaki ay tumawa ng nakakatakot habang inilabas niya ang isang piraso ng isang escarlata at itim na talam. Ang piraso ng talam ay may maliit na aura ng Earth Grade at napuno ng presyon ang lugar. Isang piraso ng isang Earth Grade na sandata. Lumiit ang mga mag-aaral ni Francis. Ang walking stick ng matanda ay may aura sa pagitan ng Peak Tier Spiritual Grade at Low Tier Earth Grade. False Earth Grade na sandata. Bulalas ng Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl. Narinig ni Francis ang tungkol sa False Earth Grade na mga armas. Ang mga ito ay mga armas na ginawa mula sa mga piraso ng Earth Grade na armas. Kahit na ang kanilang kapangyarihan ay hindi kasing lakas ng isang tunay na sandata sa Earth Grade, sila ay kumpleto. Junior, mamatay ka. Ang matanda na may hawak na tungkod at ang pangit na lalaki ay sabay na umatake, at ang kapangyarihan ng 2 Earth Grade na bagay ay tila kumokontrol sa mundo. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Francis nang siya ay tinarget ng 2 Earth Grade aura. Ang kombinasyon ng 2 ito ay maaaring labanan ang isang soberano sa maikling panahon. Ang Wind Lightning ni Francis ay kumikinang na may mas malakas na purple. So, itinaas ni Francis ang kanyang bilis sa isang ganap na bagong antas. Boom! Isang buhawi ng hangin at kidlat ang nagsimulang bumuo, at naglalaman ito ng aura ng pagkasira. Ang matanda na may tungkod at ang pangit na lalaki ay hindi natakot sa kanya habang sila ay nagtutulungan upang sirain ang buhawi. Gayunpaman, sa parehong oras, isang nakasisilaw na figure ang pumasok at nag-counterattack. Purple Destruction Wind Lightning Whip. Isang Asher at purple na letigo na 12-dosenang yarda ang haba ay namuo sa kamay ni Francis at bumuho sa hangin. Ang letigo na may destruction aura ay nakipagsagupaan sa 2 pirata. Anong uri ng pamamaraan ang nililinang ng brat na ito? Nakakatakot ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Natigilan ang 2 pirata. Mayroon silang isang piraso ng isang Earth Grade na sandata at isang False Earth Grade na armas at wala pa rin silang kapangyarihan. Purple Destruction Wind Lightning. Ito ba ay pamana ng maalamat na Wind Lightning Emperor? Sa kabilang panig, ang pinuno ng pirata na nakaasol ay ganap na nakatutok kay Francis.
564. Maaaring ito ay pamana ng maalamat na Wind Lightning Emperor. Ang pinuno ng pirata na nakaasul ay ganap na ngayong nakatutok sa laban ni Francis. Nilinang niya ang mga batas ng Water Lightning, kaya naunawaan niya ang ilang mga alamat sa ilang antas. Maraming mga alamat sa karagatang kang tungkol sa mga nagal-inang ng mga batas na nauugnay sa kidlat, at ang Wind Lightning Emperor ay isa sa mga ekspertong iyon. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Wind Lightning Emperor ay naghari sa kanyang bilis. Alam ng pinuno ng pirata ang Wind Lightning Inheritance, at naghinala siya na ang kabataang nasa harap niya ay nakatanggap ng bahagi ng mana na iyon. Ang bilis ng brat na ito ay lumalampas sa normal na half-step na Origin Core Realms, gumagamit siya ng Purple Destruction, na kidlat, at kaya niyang labanan ang Santi at Josh, at nakaharang pa nga ang dalawang iyon sa Sovereigns dati. Tanging ang pinakamahusay na mga mana ang makakapagbigay ng ganoong bagay. Ang pinuno ng pirata ay naging mas tiwala sa kanyang hula, at ang kasakiman ay lumitaw sa kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang excitement sa puso niya. Ito ang pamana ng isang emperador. Higit pa rito, ang Wind Lightning Emperor ay hindi basta-bastang Void God Realm Emperor, mayroon siyang walang katulad na bilis. Purple Destruction Wind Lightning Whip. Ginamit ni Francis ang kanyang Wind Lightning techniques para makakuha ng maliit na kalamangan laban sa kanyang dalawang kalaban. Tigilan mo siya. Lalong nabigla ang matanda na may dalang tungkod at ang pangit. Hindi na nila naisip na patayin si Francis, sinubukan lang nilang pigilan siya. Ang lakas labanan ng dalawang ito na magkasama ay bahagyang mas malakas kaysa kay Luceni bago niya narating ang Origin Core Realm. Nagbago ang ekspresyon ni Francis. Kung hindi siya gumamit ng anumang killing moves, hindi niya matatapos ang dalawang ito ng napakabilis. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Bagamat naintindihan na niya ang ikalimang bahagi ng kidlat na kulay lila, wala siyang gaanong karanasan sa pakikipaglaban sa paggamit nito. Ang dalawang ito ay perpekto para sa kanya upang subukan ang mga bagay-bagay. Hindi niya gustong gamitin ang Ice Imperial Spear, Ghost Corpse Cursed Array, o ang Skeletal Division Leader para tapusin sila ng napakabilis. Sa panahon ng laban, ipinagpatuloy ni Francis ang pagsubok sa kanyang mga diskarte sa Purple Destruction Lightning. Q. Ang figure ni Francis ay kumislap sa buong hangin at ang aura ng Purple Destruction Lightning ay naging mas condensed. Mas mabilis siya kaysa sa dalawang pirata kahit hindi gumagamit ng Wings of Wind and Lightning. Sa paglipas ng panahon, ang matanda na may dalang tungkod at ang pangit na lalaki ay lalong na-pressure. Kasabay nito, ang nagtatanggol na bangka ay hindi pa nakakatakas sa panganib, ngunit pagkatapos na may deploy ang Santi at Josh sa ibang lugar, maaari silang makatiis ng mas matagal. Gayunpaman, ang matanda sa maraming kulay na damit ay nasa panganib. Matanda Huang, kung lalaban ka ng kaunti pa, hindi ka na makakatakas. Malungkot ang ekspresyon ng pinuno ng pirata sa asul. Nagalit sa kanya ang Sovereign Elder na ito na lumalaban, at nag-aalala siyang makakatakas si Francis. Ang bilis ni Francis ay mas mabilis kaysa sa kanyang dalawang kalaban, kaya maaari siyang tumakas ng walang kahirap-hirap. Sa kabilang banda, hindi madaling pumatay ng isang soberano sa loob ng maikling panahon, kahit na ito ay isang nasugatan. Ang kalamangan ni Francis ay naging mas malaki at mas malaki. Sa loob ng kanyang isipan, ang gutay-gutay na mundo ng hangin at kidlat ay lumitaw sa iba't ibang anyo. Naiintindihan ni Francis ang kulay lila na kidlat, na nauunawaan ang mas maraming maliliit na detalye. Purple Destruction Wind Lightning Snake Dance. Ang Wind Lightning Whip ni Francis ay naging mas lumapot, at nagsimula itong kumilos na parang ahas maliksi at mabilis. Tila isang ahas na gawa sa hangin at kidlat ang ikinakaway ni Francis. Pai! Pa! Boom! Ang matanda na may tungkod at ang pangit na lalaki ay napapalo. Ang sovereign level mental energy ni Francis ay hinuhukay ang potensyal ng Wind Lightning Inheritance. Tapusin na natin ito kaagad. Pinalakas ni Francis ang kanyang pag-atake habang ginagamit niya ang layunin ng isang sovereign. Bagamat pinutol na niya ang kanyang ugnayan sa alakdan, nahuli siya ng 3 sekta. Hindi maganda.
Bumalik malapit sa bangka, ang ekspresyon ng pinuno ng pirata ay nagbago ng husto. Sa kanyang paningin, sinimulan ng kabataan na itulak pabalik ang dalawang pirata. Arg! Ang matanda na may dalang tungkod at ang pangit na lalaki ay napahiyaw habang napapaso ang kanilang mga katawan. Ang pag-atake ni Francis ay naglalaman ng kapangyarihan ng pagkasira, na lubhang naglilimite sa anumang mga kakayahan sa pagbawi. Sa ilang sandali lang, mas nasugatan ang dalawang pirata habang nagsimula silang umatras, ngunit paano may kukumpara ang kanilang bilis kay Francis? Napaungol ang pangit na lalaki nang ang isang paa niya ay nasalo ng wind lightning whip at nagsimulang lumibot. Basag! Siya ay sumuko sa binti na iyon at sinunog ang kanyang pinagmumulan ng tunay na espiritu upang iligtas ang kanyang sarili. Hiu! Muling kumislap ang figure ni Francis, at ang kanyang letigo ay dumapo sa likod ng walking stick elder. Wow! Ang matanda na may tungkod ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay itinulak pabalik ng mahigit 100 yarda. Tulungan mo ako! Nagsimulang tumakbo ang dalawang pirata. Kung hindi, mawawalan sila ng buhay. Hindi hinabol ni Francis ang alinman sa kanila at sa halip ay lumipad siya sa ibang direksyon. Nagulat ang magkabilang panig. Hindi tinulungan ni Francis ang alinman sa dalawang panig matapos masugitan ang dalawang pirata. Brat! Tumigil ka! Hindi na napigilan ng pinuno ng pirata at umungol. Sa puntong ito, kailangan niyang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Kung iiwan niya ang Sovereign Elder, papatayin ang mga pirata. Higit pa rito, kung hahabulin niya si Francis, maaaring kailanganin niyang harapin ang mga pag-atake ni Francis at ng Sovereign Elder ng sabay. Sa lakas ni Francis, kung makikipagtulungan siya sa Sovereign Elder, hindi magiging maganda ang sitwasyon para sa pinuno ng pirata. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga nakatagong diskarte mayroon si Francis? Pagkatapos ng lahat, namana niya ang mga pamamaraan ng Wind Lightning Emperor. Gayunpaman, kung hahayaan niyang umalis si Francis, maaaring mawalan siya ng pagkakataong makuha ang Wind Lightning Inheritance. Kuya, ang mga pirata na ito ay mga kaaway nating dalawa. Kung tayo ay magsasama-sama at talunin sila, lubos akong magpapasalamat. Sigaw din ng Sovereign Elder. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng pirata. Sa sandaling sumali si Francis sa kabilang panig, ang sitwasyon ay magiging mas malala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nakinig si Francis sa alinman sa kanila. Logically, kung si Francis ay inatake ng mga pirata, dapat niyang piliin na tulungan ang Sovereign Elder. Kung matutulungan mo kami, papayag ako sa anumang kahilingan mo, at babayaran ka ng pamilyang Lysen. Isang mahinang boses ang nagmula sa bangka. Ang may-ari ng boses na ito ay si Lourdes Lysen. Sa sandaling ito, ang hitsura ni Lourdes ay naging isa sa matinding kagandahan. Lady Lourdes. Parehong kaibigan at kalaban ay nataranta. Sa loob ng ambon, ang pagkakaroon ng isang dilag na tulad niya na kasama mo ay magiging lubhang nakakapukaw ng puso. Ang kanyang, sasang-ayon ako sa alinman sa iyong mga kahilingan, ay napakakaakit-akit din. Sa kasamaang palad, hindi siya nakikipag-usap sa sinuman sa kanila. Gayunpaman, nanatiling walang emosyon ang kabataan at umalis. Nagulat ang magkabilang panig. Walang reaksyon ang batang ito kay Lourdes. May mali. Napagtanto ng mga pirata na may mali. Si Francis ay hindi patungo sa direksyon ng 8 Desolate Mountain. Papunta siya sa kabilang direksyon. Hiu! Si Francis ay naging isang streak ng Wind Lightning na sumara sa kulay abong bangka ang pirata na barko ng Blue Lightning Pirates. Arg! Tanging ang mga pirata sa early stage at late stage na True Lord rank ang naiwan sa bangka. Bam! Lumapag si Francis sa deck. Guru, ang barkong ito ay napakataas ng kalidad at ang depensa nito ay napakalakas. Kung tama ako, ang barkong ito ay maaaring sumisid sa karagatan at kahit na magbago ang hitsura nito. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, sobrang nasiyahan ang Skeletal Division Leader. Inalagaan ni Francis ang natitirang mga pirata ng walang anumang pagsisikap. Hehe,
Hanggat ang isang tao ay may sapat na primal crystal na mga bato at sapat na mga katulong, madali silang maglakbay sa walang limitasyong karagatan. Ang mga nasa barko ay maaaring gumugol ng mas maraming oras sa paglilinang. Paliwanag ng Skeletal Division Leader. Dahil kailangan nila ng mag-asawang mandaragat, iniwan ni Francis ang ilan sa mga pirata na buhay. Sa totoo lang, ito lang ang ideya ng Skeletal Division Leader, at naantig si Francis dito. Kung tutuusin, hindi madaling lumipad ng napakatagal. Kailangan niyang hanapin ang Sky Saint Chin Palace na nasa ibang teritoryo. Kailangan niya talaga ng barko. Walang hiya na magnanakaw. Halos sumabog sa galit ang pinunong pirata. Ang pag-aalala niya noon ay lubos na walang silbi. Hindi lamang hindi nakipagsanib puwersa si Francis sa Elder, ninakaw niya ang kanilang barko. Nagsimulang magmura ang Blue Lightning Pirates. Bilang mga pirata, hindi nila inaasahan na sila pala ang Dodembong. 565. Sa itaas ng walang limitasyong karagatan, huminto ang magkabilang panig nang makita nilang ninakaw ni Francis ang barko ng mga pirata. Walang hiya na magnanakaw. Tigilan mo siya. Hindi natin maaaring hayaang dumaong ang Blue Lightning Skyship sa kanyang mga kamay. Nagsimulang magmura ang mga pirata. Sa kabilang dulo, si Lourdes at ang kumpanya ay natulala sa mga aksyon ni Francis. Napakalakas ng tapang ng kabataang iyon. Naglakas loob pa siyang nakawin ang barko ng Blue Lightning Pirates. Ang Blue Lightning Pirates ay isa sa 10 pinakamalaking grupo ng pirata sa paligid ng 8 Desolate Mountain, at maraming negosyante ang natatakot sa kanilang pangalan. Bagaman hindi masyadong malakas ang kanilang battle power, ang kanilang liksi at stealth ay nalampasan ang karamihan sa iba, na kanilang pinakamalaking bentahe. Ang Blue Lightning Skyship ay may ilang daang taon ng kasaysayan at isa sa mga pinakamahusay na barko sa paligid ng 8 Desolate Mountain. Ito ay mabilis, palihim, at may malakas na depensa. Nakakatawa. Nagalit ang karaniwang kalmadong pinuno ng pirata. Ang Blue Lightning Skyship ang kanyang pinakamalaking asset. Kung ito ay ninakaw, hindi na sila magiging isa sa 10 pinakamalaking grupo ng mga pirata. Water Lightning Heaven Flipping Hand. Ang pinuno ng pirata na nakasuot ng asul ay naglabas ng malaking kamay na naging sanhi ng pag-ikot ng hangin. Wow! Ang nasugatan ng Sovereign Elder ay pinalipad ng Water Lightning Heaven Flipping Hand. Brat! How dare you put your eyes on my ship? Nagsimulang nanlamig ang mukha ng pinuno ng pirata. Sa sandaling ito, hindi na siya nag-abala sa matanda at bumalik sa kanyang barko. Umalis ka. Patayin ang magnanakaw na iyon at bawiin ang barko natin. Utos ng pinuno ng pirata habang pinangungunahan niya ang mga pirata patungo kay Francis. Ang Blue Lightning Skyship ang kanilang pundasyon. Hindi ito maaaring mawala. Higit pa rito, maaaring natanggap ng brat na iyon ang mana ng Wind Lightning Emperor. Ang Sovereign Elder na may maraming kulay na damit ay labis na nagulat. Maaaring napatay muna siya ng pinuno ng pirata at pagkatapos ay hinabol si Francis. Nasilaw ang grupo sa bangka. Nagpa siya ang pinuno ng pirata na umatras at sa halip ay atakihin si Francis. Hehe, hindi tayo tinulungan ng brat na yan kanina. Siya na ngayon. Ang ilang mga tao ay nagsimulang matuwa, at ang iba ay sumang-ayon. Uncle Huang, ang kabataang iyon ay napakatalino at makapangyarihan. Kung makikipagtulungan tayo sa kanya, mayroon tayong 40 hanggang 50% na posibilidad na labanan ang mga pirata. Kung hindi, babalik ang Blue Lightning Pirate. Sinuri ni Lourdes at sinabi sa mababang tono. Sa totoo lang, hindi niya nagustuhan kung paano hindi rin sila tinulungan ni Francis, ngunit sa kasalukuyang senaryo, ang pinakamagandang solusyon ay ang makipagtambol sila kay Francis. Lourdes. Mapait na umiling ang Sovereign Elder at nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan, kahit na makipagtambalan tayo sa kabataang iyon, mamamatay pa rin tayo. Ang tanging daan para mabuhay ay ang pagtakas pabalik sa 8 Desolate Mountain at sumuko sa lahat. Nang marinig iyon, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Lourdes habang hindi makapaniwalang tumingin sa matanda.
Halata na mas malala ang mga sugat niya kaysa sa inaakala niya. Pilit niyang pinipigilan ang mga ito ngayon. Ang huling pag-atake mula sa Blue Lightning Pirate ay nasugatan ang kanyang pundasyon. Sumuko ka sa iba. Nagsimulang mag-alinlangan si Lourdes. Kung hindi nila gagawin iyon, malamang na mamatay ang Sovereign Elder, at sa oras na iyon, walang makakaligtas pa rin. Lourdes, bumalik ka sa akin sa 8 Desolate Mountain habang pinipigilan siya ng batang iyon. Pinunasan ng Sovereign Elder ang dugo sa kanyang bibig at dumapo sa harap ni Lourdes. Wala na ba talagang pag-asa? Tumingin si Lourdes sa binata. Sa sandaling ito, pinangunahan ng pinuno ng pirata ang iba at kinasuhan si Francis. Nakapagtataka na walang takot na sinulyapan sila ng binata. Palibutan mo siya. Pakiramdam ng pinuno ng pirata ay parang may bitag at hindi agad umatake. Ang malayong Sovereign Elder ay naguguluhan din sa mga aksyon ni Francis, ngunit syempre, kung mas malakas si Francis, mas kapaki-pakinabang ito para sa kanila. Mag-ingat ka sa pag-atake. Nagutos ang pinuno ng pirata habang nagpapatawag siya ng mga alon ng tubig at kidlat na dumurog patungo kay Francis. Agad na naramdaman ni Francis ang isang makapal, siksik na kapangyarihan ng water lightning na tumama. Ang kapangyarihan ng water lightning ay tuloy-tuloy at malakas. Mga singsing ng hangin at kidlat. Tumalon si Francis sa hangin at nagpadala ng mga alon ng Asher and Purple Wind Lightning Rings na pumuputok palabas sa bawat direksyon. Nagsagupaan ang dalawang pag-atake. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, si Francis ang nangibabaw. Ang Purple Destruction Lightning na ito at ang bilis na ito ay ang Wind Lightning Inheritance. Sa kabutihang palad, ang brat na ito ay nakaintindi lamang ng kaunti tungkol dito. Nais ng pinuno ng pirata na mahuli ng buhay si Francis, kaya ginamit lang niya ang 60 hanggang 70% ng kanyang kapangyarihan sa labanan. Boom! Nagsimulang mabasag ang Rings of Wind at Lightning ni Francis. Ang kapangyarihan ng Water Lightning ng Blue Lightning Pirate ay napakakapal at tuloy-tuloy. Bagamat mas maganda ang mana ni Francis at may kalamangan sa bilis at opensa, hindi pa rin niya kayang labanan ang isang pirata na nagtanim ng ilang daang taon. Ang paglilinang ng pinuno ng pirata ay kapareho ni Elder Shueyon, ang huling yugto ng Small Origin Core Realm. Nang hindi ginagamit ang kanyang eye bloodline, makakalaban lang ni Francis ang isang tao sa early stage na Small Origin Core Realm, at maaari niyang pigilan ang middle stage na Small Origin Core Realms. Kahit na ang pinuno ng pirata na nakaasol ay hindi ginamit ang kanyang buong lakas, pinipigilan pa rin niya si Francis. Ice Imperial Spear. Ipinatawag ni Francis ang isang bahagi ng lakas ng Ice Imperial Spear, at isang sinaunang lamig ang dumaan sa pinuno ng pirata. Hindi kumpleto ang hindi kumpletong Earth grade na armas ng brat na ito. Sa halip na magpanik, natuwa ang pinuno ng pirata. Ang mga hindi kumpletong Earth grade na armas ay nahati din sa iba't ibang tier. Nariyan ang mababang baitang, gitnang baitang, mataas na baitang, at mana ng mga armas na Earth grade. Nakakalungkot. Kung ang kabataang iyon ay nakipagtulungan sa akin ng mas maaga, magkakaroon tayo ng magandang pagkakataon na mapa-address ang Blue Lightning Pirates. Nagulat ang Sovereign Elder sa lakas ni Francis, at nanghihinayang din. Maaaring labanan ni Francis ang normal na early stage Small Origin Core Realms, ngunit mas mataas ang cultivation at lakas ng Blue Lightning Pirate. Habang lumalala ang sitwasyon, dapat kaya ko siyang sugpuin gamit ang Ghost Corpse First Array, o baka hindi natarante si Francis. Paimpol niyang iwinagayway ang kamay. Sure! Isang ginto at pilak na kalansay na may nagliliyab na mga mata ang lumitaw, at isang aura ng kamatayan ang pumuno sa hangin. Pagpapalakas ng buto. Soberano. Napawi ang ngiti ng pinunong pirata. Mula sa aura nito, ang sovereign na ito ay hindi magiging masyadong mahina, at nararamdaman niya ang aura ng isang Earth grade na sandata. Soberano. Ang Sovereign Elder na malapit ng umatras ay hindi napigil ang mapabulalas. Sa walang limitasyong karagatan, karamihan sa mga taong naglakbay ay True Lord ranks. Sa makatuwid, sila ang pinakakaraniwang nakikita.
Gayunpaman, nang maabot ng isa ang Origin Core Realm, iba ito. Bihira sila sa walang limitasyong karagatan at itinuturing na mga eksperto. At ngayon, si Francis ay nagpatawag ng isang soberano. Nagbago ang lahat. Medyo matagal na akong hindi nag-eehersisyo. Isang madilim na liwanag ang kumikinang sa paligid ng Skeletal Division Leader. Matagal na itong nakabawi sa kanyang pinakamataas, at mas lumakas pa ito sa Purple Saint Roans. Ang 9 Deadly Inbone ay sumanib sa mga buto nito, na nagpapataas ng parehong opensa at depensa. Sinisingil ng Skeletal Division Leader ang pinuno ng pirata. Ang bawat kamao at palad nito ay nagdulot ng paglakas ng aura ni kamatayan. Gamit ang 9 Deadly Inbone, ang lakas nito ay nalampasan ang mga normal na sovereigns. Nagulat ang nanunood na soberano. Hindi siya Nagulat ang nanunood na soberano. Hindi siya magiging katapat ng kalansay kahit na siya ay nasa kanyang tuktok. Ang Skeletal Division Leader ay dalubhasa sa mental energy at bone strength enang, kaya maaari nitong atakihin ang pisikal at mental na mundo ng enerhiya. Purple Destruction Wind Lightning Snake Dance. Ang mga ahas na gawa sa hangin at kidlat ay sumasayaw sa paligid ni Francis at kumagit patungo sa pinuno ng Blue Lightning Pirate. Sa pagharap sa mga pag-atake ng magkabilang kalaban, nagmura ang pinuno ng Blue Lightning Pirate. Bagamat mayroon din siyang sumusuporta sa Earth grade na sandata, hindi ito may kukumpara sa 9 Deadly Inbone. Siyam na nakamamatay na Inbone. Ipinatawag ng Skeletal Division Leader ang Earth grade na sandata nito, at isang malaking dark silver bone spike ang bumaril sa hangin. Arg! Ilang pick na True Lord rank na pirata sa malapit ay napatay ng kaunting aftershock ng kapangyarihan nito. Ang pinuno ng Blue Lightning Pirate ay umatras at nagsimulang magmura. Kinailangan niyang harapin ang mga pag-atake ni Francis sa parehong oras, at siya ay bahagyang nasugatan mula sa pakikipaglaban niya sa Sovereign Elder. Mukhang medyo tumaas ang lakas ng Skeletal Division Leader. Tumango si Francis. Dahil sa hindi niya madaling gamitin ang kanyang eye bloodline, ang Skeletal Division Leader ang pinakadakilang sandata niya ngayon. 566. Ang lakas ng Skeletal Division Leader ay lumampas sa pinakamataas nito noong panahon ng Scarlet Moon, at iyon ay dahil sa katotohanan na nakatanggap ito ng mga mapagkukunan mula sa Purple Saint Roans, kabilang ang 9 Deadly Inbone. Ang bawat sandata ng Earth grade ay may malawak na kasaysayan, at lahat sila ay nangangailangan ng mental energy ng kahit man lang isang Void God Realm level. Sa itaas ng mga mapagkukunan mula sa mga guho, ang pakikipaglaban sa mga eksperto ng tatlong sekta ay nagpabuti ng mga kasanayan at karanasan ng Skeletal Division Leader. Sa oras na ito, ang Skeletal Division Leader ay may bahagyang kalamangan laban sa pinuno ng Blue Lightning Pirate. Sinuportahan ito ni Francis sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Wind Lightning Techniques at ang Phantom ng Ice Imperial Spear para inisin ang pinuno ng pirata. Ang bentahe ng Master at Servant duo ay nagsimulang maging mas malaki. Mga pakpak ng hangin at kidlat. Ang isang pares ng mga pakpak ay nagsimulang kumukma sa likod ni Francis na nagpapataas ng kanyang bilis. Habang mas nauunawaan niya ang mana, pinalaki ng Wings of Wind and Lightning ang pakiramdam ni Francis para sa hangin at kidlat bilang karagdagan sa pagpapalakas ng bilis. Sa tulong ng mga pakpak, naging mas maliksi si Francis, at mas lumakas ang kanyang mga pag-atake. Ang pinuno ng Blue Lightning Pirate ay naging mas pressured habang parami ng parami ang mga pirata na pinatay ni Francis. Arg! Ang elder na may walking stick at ang pangit na lalaki ay pinatay ni Francis. Sa isang maikling sandali, wala ng mga pirata na malapit sa pinuno ng Blue Lightning Pirate. Siya ngayon ay lumaban mag-isa. Earth grade na sandata Ice Imperial Spear. Ang multo ng asul na sibat ay nagsimulang mag-condense, na bumubuo ng tunay na Ice Imperial Spear. Ang Ice Imperial Spear ay nagpalabas ng malamig na aura at nagsimulang i-freeze ang lahat sa paligid. Isang sinaunang at nagyayelong aura ang bumalot sa lahat sa loob ng 10 milya, ngunit sinubukan ni Francis na pigilan iyon sa isang hanay na 1 o 2 milya. Ang lahat ng mga pirata na natitira ay agad na nagyelo. Ang sandata na ito.
Maaari ba itong isang sinaunang Ice Emperor's Inheritance Earth Grade weapon? Pakiramdam ng mga tao sa bangka ay nabalot sila ng yelo. Bagamat may iba pang mga sandata sa Earth Grade na ginagamit sa laban na ito, ang Ice Imperial Spear ni Francis ay mas malalim. Maging ang dugo ng pinuno ng pirata at ang True Force ay nagsimulang mag-freeze. Voidskayin Demonic Stab. Gamit ang pagkakataong ito, itinapon ng Skeletal Division Leader ang kanyang Earth Grade na sandata, na tumagos sa hangin at tumama sa pinuno ng Blue Lightning Pirate. Boom! Ang pinuno ng Blue Lightning Pirate ay umungol habang ang kanyang mukha ay pumuti at isang butas ang napunit sa kanyang dibdib. Manatili at mamatay. Nagtulungan si Francis at ang Skeletal Division Leader at pinaubo ng dugo ang pinuno ng Blue Lightning Pirate. Kasabay nito, pumasok ang isang aura sa Origin Core Realm. Blue Lightning Pirate, mamatay ka. Pinamunuan ng Sovereign Elder ang kanyang mga puwersa at sinugod. Shit! Ang pinuno ng Blue Lightning Pirate ay naging isang bahid ng nakakasilaw na liwanag na kumislap sa hangin habang patuloy na tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Hiu! Isang maliwanag na sinag ng tubig at kidlat ang makikita na lumilipad sa walang limitasyong karagatan. Matapos ang huling sikretong diskarte ng pinuno ng Blue Lightning Pirate noong nakaraan, bahagyang nasugatan si Francis ngunit hindi nagtagal ay nakabawi ito kasama ang kanyang water bloodline. Sa kabilang banda, ang matanda na may maraming kulay na damit ang nasugatan. Wow! Ang Sovereign Elder ay sumuray-suray at nagluwa ng isang subo ng dugo. Guru, habulin ba natin ang pinuno ng Blue Lightning Pirate at patayin siya? Gusto siyang ituloy ng Skeletal Division Leader. Pagkatapos matalo sa lahat ng oras sa Purple Saint Roans, maaari nitong talunin ang mga tao. Hindi na kailangan. Gusto lang ni Francis na kunin ang barko. Wala siyang pakialam sa paghihiganti ng Blue Lightning Pirates. Sa bagay, dadaan lang siya sa 8 Desolate Mountain, hindi naman siya magtatagal. Higit pa rito, hindi magiging madaling patayin ang pinuno ng Blue Lightning Pirate. Makikita ng isang tao ang kanyang lakas mula sa kung paano niya nagawang takasan ang tatlong kalaban sa antas ng Sovereign. Si Francis at ang Skeletal Division Leader ay bumalik sa barkong pirata at nagsimulang ayusin ito. Nakakalungkot. Napagtanto ni Francis na lahat ng nasa barko ay namatay mula sa sagupaan ng kanyang Earth Grade na sandata noon. Ang mga sandata ng Earth Grade ay isang ipinagbabawal na puwersa na madaling mapuksa ang mga normal na True Lord ranks, at ang mga pirata na naiwan sa bangka ay mahihina lahat na hindi nagdadalubhasa sa labanan. Munting kaibigan, may mungkahi ang matandang ito. Nagningning ang mga mata ng Sovereign Elder habang nagsasalita siya sa magalang na tono. Dumating na si Lourdes at ang iba pa. Inilibot ng mga mata ni Francis ang mga ito at naunawaan niya. Mahigit kalahati ng kanilang bangka ay nawasak sa labanan kanina. Ang kanilang bangka ay hindi kasing lakas ng Blue Lightning Sky Ship. Hindi ito nakaligtas sa isang sagupaan sa pagitan ng mga Sovereign. Munting kaibigan, dahil wala kang manliligaw sa iyong barko, magiging mahirap para sa iyo. Bakit hindi tayo maglakbay ng magkasama, at ibibigay natin ang mga mandaragat? Ngumiti ang Sovereign Elder at nagtanong. Magkasama tayo sa paglalakbay. Hindi naman tayo sa iisang direksyon, di ba? Tumigil si Francis. Siya ay patungo sa 8 Desolate Mountain, samantalang sila ay patungo sa kabilang direksyon. Munting kaibigan, kung matutulungan mo kaming ipadala sa Pure Moon Spiritual Sect, ang matandang ito at ang pamilyang Lysen ay lubos na magpapasalamat. Isa rin itong magandang pagkakataon para sa munting kaibigan. Iminungkahi ng matanda. Ano? Pumunta sa Pure Moon Spiritual Sect. Halos imulat ni Francis ang kanyang mga mata. Na-offend niya ang lahat ng tatlong 2-star sects, at ang Pure Moon Spiritual Sect ay labis na kinasusuklaman siya. Napatay niya ang hindi mabilang na mga eksperto mula sa Pure Moon Spiritual Sect, kabilang ang mga Sovereigns. Sa kabutihang palad, siya ay nasa gilid ng Tianlo Islands at hindi magtatagal. Munting kaibigan, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang Pure Moon Spiritual Sect ay isang 2.5-star sect. Baka makapasok ka sa Pure Moon Spiritual Sect kasama si Lady Lourdes gamit ang iyong talento. Pinasigla ng matanda. Stop!
Stop! Stop! Walang puwang para sa talakayan. Agad siyang pinigilan ni Francis. Nang makitang si Francis ay masyadong mapagpasyahan, ang matanda at si Lourdes ay walang magawa. Kung ganoon nga, hindi ko pipilitin, ngunit hindi ka namin mababayaran. Nagkatinginan ng Sovereign Elder at Lourdes at inanyayahan si Francis na pumunta sa pamilyang license sa 8 Desolate Mountain. Ang 8 Desolate Mountain ay patungo pa rin sa destinasyon ni Francis, at dahil nasira ang bangka ng Sovereign Elder at ng kumpanya, kailangan nilang bumalik. Maaari naming palitan ang lahat ng iyong mga pangangailangan sa 8 Desolate Mountain, at mapagpakumbabang inaanyayahan ka namin sa pamilyang Lysen. Kumislap ang mga mata ni Lourdes. Ang pagtalo ni Francis sa Blue Lightning Pirates ay nakakuha ng respeto ng grupo. Maging ang impresyon ni Lourdes kay Francis ay naging isa sa paghanga. 8 Desolate Mountain. Nagsimulang mag-isip si Francis. Ang 8 Desolate Mountain ay isang lugar para sa pag-iimbak. Sa sandaling umalis siya sa lugar, mahirap makahanap ng pangalawang lugar na mapag-ipunan ng medyo matagal. Oo naman. Gusto rin ni Francis na makita ang kultura ng labas ng mundo. Ang tanging nakita niya sa ngayon ay ang karagatan. Ang lahat ay nagpatuloy sa pagtitipon sa kulay abong metal na barko. Hindi kailangang mag-alala ni Francis tungkol sa anumang bagay. Ang grupo ay may mga mandaragat na kayang hawakan ang lahat. Ang Blue Lightning Sea Ship ay isa sa mga pinakamahusay na barko sa paligid ng 8 Desolate Mountain. Ang depensa nito ay top tier at ito ay napakabilis. Higit pa rito, maaari rin itong magtago sa kailaliman ng karagatan. Ang kalidad ng Blue Lightning Sea Ship ay nagpasigla sa mga mandaragat. Ang barko ay nagsimulang maglayag sa karagatan. Ang barko ay may 12-dosenang mga silid at nahati sa dalawang palapag. Sa pinakasentro ng barko ay ang control room. Hanggat ang isa ay may sapat na primal na kristal na mga bato at materyales, ang barko ay maaaring maglakbay ng walang katapusan sa walang limitasyong karagatan. Pumasok si Francis sa cabin ng kapitan. Ang silid ng kapitan ay ginawa mula sa isang natatanging materyal na maaaring pigilan ang spiritual sense mula sa pagtagos. Hindi nagtagal ay nagtipon sina Francis, Lourdes, at ang Sovereign Elder. Mula sa dalawang ito, nalaman ni Francis ang tungkol sa sitwasyon ng 8 Desolate Mountain, ang tatlong sekta, at ang sitwasyon ng Tianlo Island sa kabuuan. Tito Huang, Lady Lourdes, bakit kailangan ninyong dalawa na bumalik sa 8 Desolate Mountain? Naguguluhan si Francis. Ang Sovereign Elder ay nagpaliwanag sa bahagyang mapait na tono, ang aming bangka ay nasira, at ang aming destinasyon ay napakalayo. Ako ay nasugatan din ng husto. Higit pa rito, ang pinuno ng Blue Lightning Pirate ay may mabuting kaibigan na pinuno ng Pirate Alliance. Naiintindihan ni Francis. Ang Pure Moon Spiritual Sect ay napakalayo mula rito, kaya mahirap marating ng walang bangka. Ang Blue Lightning Sea Ship ay naglayag sa karagatan, at ang daloy ng Yuan-Chi ay nagmula sa unahan. Isang malaking bundok ang lumitaw sa paningin, na bumubulusok palabas ng karagatan at tinipon ang lahat ng Heaven Earth Yuan-Chi. Kung titingnan ito, ang 8 Desolate Mountain ay tila isang malaking piraso ng jade. Brother Hanford, malapit na tayong makarating sa inland area. Nagbabala ang soberanong matanda. Ang dalawa ay pamilyar sa isa't isa ngayon. Sa loob ng bansa. Binuksan ni Francis ang kanyang spiritual sense at nakita ang isang hindi nakikitang hadlang na nakapalibot sa 8 Desolate Mountain. 567. Ang kulay abong barko ay dahan-daang lumapit sa 8 Desolate Mountain. Papasok na sila sa loob ng lugar, kaya nagsimulang mag-focus si Francis. Hindi pa niya naranasan ang ganitong pagbabago noon. Hindi nagtagal ay lumayag ang barko sa isang malabong bughaw na liwanag. Weng! Ang mga spark ay lumipad kung saan-saan sa ibabaw ng kulay abong barko. Mas lumalaban. Mas mabigat. Bahagyang hindi komportable ang katawan ni Francis, at habang lumalayo sila, mas malaki ang resistensyang kinakaharap nila. Ang walang limitasyong karagatan at lupa ay dalawang magkaibang mundo.
Kung ang paglilinang ng isang tao ay hindi umabot sa isang tiyak na antas, sila ay pisikal na hindi makakapasok sa walang limitasyong karagatan. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga katutubo sa mas mababang antas ang nag-isip na ang lugar na kanilang tinitirhan ay isang kontinente at hindi alam na mayroong isang mundo sa labas. Ang gravity, paglaban, at maging ang Heaven-Earth Yuan Chi ay nagbabago. Ang Eight Desolate Mountain ay isang maliit na isla. Ang Heaven-Earth Yuan Chi dito ay medyo malapit sa Azure Flower Continent. Naramdaman ni Francis. Nagkaroon din ng isyu sa espasyo. Sa kanilang paningin, ang orihinal na figure ng Eight Desolate Mountain ay tila ilang libong milya lamang ang lapad. Gayunpaman, sa kanilang pagpasok, napagtanto nila na ang tunay na laki ng mga bundok ay patuloy na lumalawak. Ito ay tulad ng isang maliit na butil ng buhangin na walang katapusang pinalaki. Ang Eight Desolate Mountain ay malamang na 10,000 milya ang lapad, halos kasing laki ng lugar ng Cloud. Ang katawan ni Francis ay nagsimulang muling umangkop sa lupa. Makalipas ang ilang sandali. Bahagyang bumaba ang Blue Lightning spaceship na tila papasok sa ibang dimensyon. Asul na langit, puting ulap, araw. Nalaman ni Francis na hindi ito masyadong naiiba sa Azure Flower Continent. Kung hindi siya umalis sa Azure Flower Continent, hindi pa rin niya malalaman na isa lang itong butik kumpara sa outside world. Munting kaibigan, hindi mo ba naranasan ang pumunta sa loob ng bansa? Ngumiti ang Sovereign Elder at ipinaliwanag ni Lourdes, ang mundo ng lupa at ang walang limitasyong karagatan ay magkaiba sa mga tuntunin ng espasyo. Tila, lahat ng bagay sa walang limitasyong karagatan ay mula sa mga basag na piraso ng desolate continent na nahulog sa fan universe. Tumango si Francis. Maraming beses na niyang narinig ang alamat na ito. Ang pangkalahatang pangalan ng mundong ito ay ang Fan Universe, at ito ay tila nilikha pagkatapos na masira ang desolate continent. Pagkatapos ng sinaunang panahon ay ang Immemorial Era, pagkatapos ay ang Atavistic Era. Pagkatapos noon ay dumating ang Fan Universe. Ang Fan Universe ay nahati sa dalawang magkaibang spatial na dimensyon. Ang isa ay ang walang limitasyong karagatan, na hindi angkop para mabuhay ng mga normal na species. Ang isa pa ay ang sukat sa lahat ng malaki at maliit na mga isla na angkop para sa buhay ng tao at sibilisasyon. Ang Eight Desolate Mountain ay malapit sa gilid ng Tianlo Islands. Malapit din ito sa Thousand Floang Islands at isa sa mga pangunahing hintuan sa pagitan ng dalawa. Nagpakilala ang Sovereign Elder. Nang marinig iyon, naging malinaw ang isip ni Francis. Gusto niyang umalis sa Tianlo Islands at, kung walang aksidenteng nangyari, ang susunod na hintuan ay ang Thousand Floang Islands. Ang Azure Flower Continent kung saan ipinanganak si Francis ay bahagi ng Azure Islands, na medyo malapit sa Tianlo Islands. Gayunpaman, ang distansya sa pagitan ng iba't ibang mga isla ay napakalaki. Si Francis ay medyo malayo na ngayon sa kanyang bayan, at ang kanyang destinasyon ay maraming beses na mas malayo. Matapos makapasok sa lupa, napakabilis pa rin ng Blue Lightning spaceship, na papalapit sa normal na bilis ng Sovereign. Kung ito ay nasa walang limitasyong karagatan, ang barkong ito ay magiging 10 beses o kahit 12-dosenang beses na mas mabilis. Makalipas ang kalahating araw, isang napakalaking lungsod na may makapal na Heaven-Earth Yuan Chi ang lumitaw sa paningin. Ito ang sagradong lungsod ng Eight Desolate Mountain, Eight Desolate Sacred City. Medyo komplikado ang ekspresyon ng Sovereign Elder habang nakatingin siya sa malayo. Sumara ang barko sa Eight Desolate Sacred City, at lahat ay pumunta sa viewing deck. Ang Eight Desolate Sacred City ay ang sentro ng Eight Desolate Mountain at ang pangunahing punto ng restockan. Ang tatlong pamilya ay lahat ay may puwersa dito. Tiningnan ni Lourdes ang lungsod na ito na may espesyal na damdamin. Napakalakas ng aura ng Blue Lightning spaceship habang patungo ito sa Eight Desolate Sacred City. Nasa Eight Desolate Sacred City ang lahat ng eksperto ng Eight Desolate Mountain, tulad ng Sacred Alliance sa Azure Flower Continent. Bukod dyan, may mga dalubhasa rin mula sa labas ng mundo na dumaraan. Karamihan sa mga figure dito ay nasa True Spirit Realm. Walang limitasyong barko ng karagatan. Napakalakas na aura.
Oh my God! Hindi ba iyan ang barko ng Blue Lightning Pirate? Kailan nang ahas ang mga pirata na pumasok sa 8 Desolate Sacred City? Tulong! Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng 8 Desolate Sacred City. Napakahalaga ng mga barko na maaaring dumaan sa walang limitasyong karagatan. Gayunpaman, ito ay isang pangunahing hinto, kaya madalas silang makita. Kung ito ay isa pang mas normal na lugar, maraming mga eksperto ang hindi pa makakakita ng anumang walang limitasyong mga barko sa karagatan. Higit pa rito, ang Blue Lightning Sea Skyship ay isa sa mga pinakamahusay na barko sa paligid ng 8 Desolate Mountain. So. 12 ng malakas na aura ang mabilis na lumipad palabas mula sa 8 Desolate Sacred City, at ang pinuno ay isang elder sa Origin Core Realm. Soberano ng mga regulasyon. Lahat ay tumingin sa matanda na ito ng may paggalang. Bilang isang pangunahing resupply station sa walang limitasyong karagatan, paanong ang 8 Desolate Sacred City ay walang anumang sovereigns? At tiyak na magkakaroon ng higit sa isa o dalawa. Matandang Lin. Lumipad palabas ang soberano sa maraming kulay na damit at binati ang regulation sovereign. Ang pagiging sovereigns na parehong nagmula sa 8 Desolate Sacred City, kilala nila ang isa't isa. Ang barkong ito ay bahagi ng aming mga samsam sa digmaan. Ipinaliwanag ng soberanong matanda. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos suriin ng mga eksperto ang barko. Matandang Huang, kinuha mo ang barkong ito sa iyong lakas. Puno ng pagtatanong ang mga mata ng regulation sovereign. Alam niya ang kasaysayan ng barkong ito. Ito ay kabilang sa isa sa 10 pinakamalaking pirata sa paligid ng 8 Desolate Mountain, ang Blue Lightning Pirates. Hindi maikukumpara ang normal sovereign sa pinuno ng Blue Lightning Pirate. Ang matanda na may iba't ibang kulay na damit ay awkward na ngumiti, ang barkong ito ay talagang mga samsam sa digmaan ng munting kaibigan na iyon. Yung kabataan. Tumingin ang regulation sovereign kay Francis at halos lumuwa ang kanyang mga mata. Siya! Nagbibiro ka ba? Bahagyang nagalit ang regulation sovereign, tumalikod, at umalis. Halatang halata na ang akala niya ay kinukutya siya ng matanda na may maraming kulay na damit. So, lumiko ang barkong pirata patungo sa teritoryo ng pamilyang Lysen, at pinanood ng regulations elder ang pag-alis ng barko. Biglang naningkit ang mga mata niya nang may naisip. Isang painting ang lumitaw sa kanyang kamay, at sa painting ay isang asul na buhok na kabataan na may asul na mata. Sa balikat ng kabataan ay nakaupo ang isang kulay pilak na kulay abo na pusa, at sa tabi niya ay isang balangkas. Kamukha ng kabataang iyon ang misteryosong kabataang hinahanap ng 3 sekta. Naisip ng regulations elder. Ang 8 Desolate Sacred City ay nakatanggap ng balita mula sa Pure Moon Spiritual Sect hindi pa nagtagal. Isang beses sa 1,000 taon na pambihira na makakita ng isang taong binigyan ng bounty mula sa lahat ng 3 sekta. Higit pa rito, ang gantimpala para sa paghuli sa kanya ay sapat na upang maging pula ang mga mata ng mga sovereign. Ang halaga ay napakataas na kahit na ang pinagsamang yaman ng 3 pamilya ay maaaring hindi katumbas ng halaga. Ngunit normal ang buhok at mata ng kabataang iyon. Wala rin siyang pusa o kalansay. Kumislap ang mga mata ni The Regulations Elder. Bagamat hindi siya sigurado, ang kamay na may hawak sa painting ay nagsisimula ng bahagyang manginig. Dahil sa excitement, bumilis ang tibok ng puso niya. Ito ay isang bagay na matagal nang hindi nangyari simula noong naabot niya ang Origin Core Realm. Sa isang bulwagan ng pamilyang Lysen sa 8 Desolate Sacred City, magkasamang nakaupo sina Francis, Lourdes, at ang upper echelon ng pamilyang Lysen. Ang matanda naman na may iba't ibang kulay na damit ay nasugatan pa rin siya kaya nagpapahinga. Ang pinuno ng pamilyang Lysen ay isang mabait na lalaking nasa katanghaliang gulang na may pagtatanim ng isang kalahating hakbang na pinagmula na Core Realm. At the same time, siya ang ama ni Lourdes. Salamat, munting kaibigan. Nagpahayag ng pasasalamat ang pinuno ng pamilyang Lysen. Bagamat bahagyang naghinala siya sa lakas ni Francis, nailigtas niya ang buhay ni Lourdes. Frank, dapat manatili ka rito ng ilang araw pa.
Ang Eight Desolate Mountain ay may 10,000 taon ng kasaysayan at maraming mga tanawin at alamat. Si Lourdes ay sobrang init. Mula nang bumalik siya sa pamilyang Lysen, kalahati ng kanyang oras ang ginugol sa pagtingin sa kabataang ito. Walang ibang henyo sa Eight Desolate Mountain na may kukumpara sa kanya. Ang maagang yugto ng True Lord rank ni Lourdes ay ang pinakamahusay na sa paligid, at mayroon siyang status na katulad ni Tyrone sa Azure Flower Continent. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Kailangan kong umalis ngayon. Umiling si Francis at sinabi. Kahit na hindi niya alam kung anong mga pamamaraan ang mayroon ang tatlong sekta, mas mabuti kung umalis siya ng mas maaga, at dahil sa pag-iingat, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Frank. Bago siya umalis, kailangan ni Francis ang kapangyarihan ng pamilyang Lysen para kumuha ng ilang mahuhusay na mandaragat. Ang pamilyang Lysen ay isa sa tatlong pangunahing pamilya sa Eight Desolate Sacred City, katulad ng 10 Great Clans ng Azure Flower Continent. Sa katotohanan, ang tatlong pamilya ay halos kasing lakas ng isang one-star clan, ngunit nitong mga nakaraang araw, ang pamilyang Lysen ay bumagsak at malapit nang mag-drop out sa tatlong pangunahing pamilya. Karamihan sa pag-asa ng pamilyang Lysen ay inilagay kay Lourdes. Sa sandaling pumasok si Lourdes sa Pure Moon Spiritual Sect, ang katayuan ng pamilyang Lysen ay tataas ng husto. 568. Makalipas ang ilang oras, sa mga bukid ng pamilyang Lysen ay may nakatayong 12-dosenang tao, bata man o matanda. Ang kultibasyon ng mga taong ito ay umabot na sa True Lord rank, at ang ilan sa kanila ay mukhang mabangis. Munting kaibigang Hanford, ang mga taong ito ay handang maging mga mandaragat, at sila ang pinakamahusay sa Eight Desolate Mountain. Nakangiting sabi ng pinuno ng pamilyang Lysen. Bahagyang tumango si Francis. Ang pamilyang Lysen ay talagang karapat-dapat na maging isa sa tatlong pinakamalaking pamilya sa Eight Desolate Mountain. Talagang nakahanap sila ng napakaraming mandaragat na akma sa kanyang mga kinakailangan sa napakaikling panahon. Humingi siya ng mga mandaragat na nasa early stage na True Lord rank, at hindi sila masyadong matanda sana, wala pang 100 taong gulang. Bukod doon, kailangan ni Francis na maging tapat ang mga mandaragat, kaya kung mas simple ang background nila, mas mabuti. Ang tagal ng serbisyo ay 20 taon. Siyempre, magbibigay si Francis ng mabigat na gantimpala. Ang halagang ibibigay niya bawat taon ay ilang beses na mas malaki kaysa sa karaniwang mga mandaragat. Higit pa rito, ipinangako ni Francis na, hanggat nakapasa sila sa isang taong pagsubok, tatanggap sila ng isang piraso ng Earth grade na sandata. Ang gayong mga gantimpala ay naging dahilan upang ang pinuno ng pamilyang Lysen ay nag-click sa kanyang dila. Ang Earth grade na mga armas ay mahalaga kahit para sa pamilyang Lysen, ngunit lahat ng mga mandaragat na ito ay makakatanggap ng isa sa pamamagitan lamang ng pagtugon sa mga kinakailangan ni Francis. Ito lang ang mga gantimpala para sa unang 2 taon. Ngumiti si Francis. Nang marinig iyon, natuwa ang lahat, ngunit marami ang naghinala. Bagaman kaakit-akit ang mga gantimpala, gusto ba niya maging pirata tayo? Nagbulungan ang ilang tao. Hehe, sapat na ang mga reward na iyon para maging pirata pa rin ako. Ang karamihan sa kanila ay naantig. 8 mandaragat lang ang kailangan ko. Kung tungkol sa pakikipaglaban, lahat kayo ay masyadong mahina. Walang emosyong sabi ni Francis. Ang kailangan lang niya ay mga mandaragat na kayang kontrolin ang barko. Hindi alam ni Francis kung gaano katagal ang paglalakbay, ngunit isang bagay ang tiyak, karamihan sa kanyang oras sa barko ay gugugol sa paglilinang. Pagkatapos ay sinimulan ni Francis na piliin ang 8 mandaragat habang ang pinuno ng pamilyang Lysen at si Lourdes ay nanunood ng may interes. Habang ang listahan ng 8 mandaragat ay halos mapagpasyahan at ang mga napili ay nakakaramdam ng saya. Ulo ng pamilya. Isang figure ang nagmamadaling lumapit at kalahating lumuhad patungo sa pinuno ng pamilyang Lysen. Eight Desolate Sacred City Alliance. Kumuha ng espesyal na token ang pinuno ng pamilyang Lysen at binasa ang impormasyon sa loob. Matapos basahin ang balita, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng pamilyang Lysen habang likas niyang tumingin kay Francis.
Lourdes. Hinailan ng pinuno ng pamilyang Lyson ang kanyang anak sa isang tabi. Francis. May gusto sa lahat ng tatlong sekta. Ang mukha ni Lourdes ay natatakpan sa gulat, at ang kanyang mga pilikmata ay nag-flutter up at down. Siguradong siya iyon. Ang pinuno ng pamilyang Lyson ay kumuha ng guhit mula sa nasasakupan. Sa drawing ay isang asul na buhok na kabataan, isang balangkas, at isang maliit na pusa. Paano ito posible? Paano siya magkakaugnay sa tatlong sekta? Hindi makapaniwala si Lourdes. Ang asul na buhok na kabataan ay mukhang napakahawig kay Francis, at gumamit siya ng balangkas upang labanan ang mga pirata. Ang pinagkaiba lang ay ang mga kabataang nasa harapan nila ngayon ay may normal na kulay na buhok at normal na mga mata. Lourdes, ito ay isang bagay na nangyayari lamang minsan sa 1,000 taon, at ang mga gantimpala na ipinangako ng tatlong sekta ay sapat na upang maabot ng pamilyang Lyson ang langit. Nanginginig sa pananabik ang boses ng Lourdes family head. Ang tatlong sekta ang namuno sa mga isla ng Tianlo, at naapektuhan pa nila ang 12 ng mga isla sa malapit. Hanggat maaari nilang mahuli o mapatay si Francis, mababago ang kapalaran ng pamilyang Lyson. Lourdes, sasabihin ko sa dating pinuno ng pamilya at sa matandang Huang. Gawin mo ang lahat para pigilan ang batang iyon. Ang pinuno ng pamilyang Lyson ay same time na nag-utos at huminga ng malalim, ang pagbangon o pagbagsak ng pamilyang Lyson ay nakasalalay sa iyo. Pero, iniligtas tayo ni Frank. Ayaw ni Lourdes. Sa isang tabi ay ang kanyang pamilya, at sa kabilang banda ay ang kanyang tagapagligtas. Bumalik si Lourdes kay Francis na may halong emosyon. Lady Lourdes, napili ko na ang 8 marino ko. Kailangan ko lang ng butler at vice captain at magiging perpekto ito. Tila labis na nasisiyahan si Francis. Sa 8 mandaragat na mamamahala sa Blue Lightning Sky ship, hindi na kailangang mag-alala pa si Francis tungkol dito. Ang pagdaragdag ng isang vice captain at butler ay ang ideya ng Skeletal Division Leader. Ang Skeletal Division Leader ay kailangang gumawa ng mga ghost corpses at mag-cultivate din. Hindi maaaring palaging ito ang nag-aasikaso sa maliliit na bagay para kay Francis. Malinaw na sumang-ayon si Francis sa ideyang iyon. Ang Skeletal Division Leader ay isa sa pinakamalakas na puwersa sa kanyang tabi. Sa sandaling ito, nakapasok na ang mga mandaragat sa Blue Lightning Sky ship, ngunit tila nababagabag si Lourdes. Lady Lourdes. Isang mahigpit na kamay ang tumapik sa kanyang balikat, at nanginginig ang katawan ni Lourdes habang nakatingin sa pares ng kalmado at dalisay na mga mata. Hindi mahalaga kung ikaw ay Frank o Francis, iniligtas mo ang aking buhay. Dapat kang lumayo sa 8 Desolate Mountain. Kinagat ni Lourdes ang kanyang mga ngipin at mapait na ngumiti. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis. Maaaring isa lamang ang dahilan kung bakit maaaring tawagin ni Lourdes ang kanyang tunay na pangalan. Mukhang minamaliit ko pa rin ang tatlong sekta. Napabuntong hininga si Francis. Ipinadala siya sa gilid ng Tianlo Islands, kaya naisip niya na hindi siya makikilala hanggat hindi siya nanatili ng matagal. Gayunpaman, malinaw na ang tatlong sekta ay may iba pang mga paraan upang magpadala ng impormasyon sa 8 Desolate Mountain. Kung hindi ka pupunta ngayon, wala nang anumang oras na natitira. Puno ng gulat ang boses ni Lourdes habang tinutulak niya si Francis. Okay. Tumingin muli si Francis kay Lourdes at nakaramdam ng pasasalamat. Humanda ka sa pag-alis. Agad na inutusan ni Francis ang 8 mandaragat. Ang kulay abong metal na barko ay nagsimulang maglayag, ngunit sa sandaling iyon. Brat, saan ka ba pupunta? Isang matandang boses ang naging sanhi ng pagsipol ng Heaven Earth Yuan Chi nang lumitaw ang aura ng isang Origin Core Realm. Hindi maganda. Ito ang dating pinuno ng pamilya. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Lourdes. Kasabay nito, isang pamilyar na Origin Core Realm aura ang lumitaw mula sa Lourdes family. Masasabi ni Francis na ang aura na ito ay mula sa nasugatang sovereign mula noon, si Old Huang. Sure. Tumalon si Lourdes sa barko at hinawakan ang siko ni Francis.
Lady Lourdes. Ito. Dumadaan sa kanyang ilong ang amoy ng isang batang babae. Labis na nagulat si Francis. Ang isang braso niya ay nasa leeg ni Lourdes, ngunit wala siyang nagawa. Ay hostage mo ako at tumakbo. Sabi ni Lourdes sa nahihiyang tono. Sa wakas ay naunawaan ni Francis ang kanyang ginawa, at hindi siya makapaniwala sa kanyang katapangan. Hindi mo kailangang gawin ito. Bahagyang umiling si Francis, ngunit hindi niya tinanggihan ang tulong nito. Talagang magiging mas madali na lang na kunin ang kanyang hostage, at tumakas. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang simpleng gawain upang labanan laban sa dalawang sovereigns. Dumating ang dating pinuno ng pamilyang Lyson at ang sovereign elder na may maraming kulay na damit. Ibaba mo si Lourdes. Sumigaw ang sovereign elder na may maraming kulay na damit. Kung may manggahas na lumapit sa akin, papatayin ko siya. Hinawakan ni Francis ang leeg ni Lourdes, na nagpapula sa kanyang mukha. Mahirap sabihin kung ito ay dahil sa hindi makahinga o dahil sa kahihiyan. Tumigil ka. Bulalas ng dating pinuno ng pamilya at kumpanya ng Lourdes. Tumawa si Francis habang lumilipad siya sa hangin kasama si Lourdes sa kamay. Gayunpaman, bago pa man makaalis si Francis sa 8 Desolate Sacred City, isa pang mag-asawang sovereign aura ang lumapit. Nakaraang family head, kahit na hindi tayo umatake, ang ibang puwersa ng 8 Desolate Sacred City. Ang ekspresyon ng Lourdes family head ay patuloy na nagbabago. Ibig mong sabihin. Kumislap ang mga mata ng retiradong ulo. Sa halip na ibigay siya sa iba, bakit hindi na lang natin gawin ito? Ang pagbibigay ng isang anak na babae para sa buong Lourdes family ay isang magandang deal. Lumitaw ang pagkabaliw sa mga mata ng Lourdes family head. Sa pag-iisip tungkol sa gantimpala na ipinangako ng 3 sekta, ang mga mata ng dating ulo ng pamilya ay nag-iinit din na pumalit sa anumang pag-aatubili o pakikibaka. Okay. Ang dating pinuno ng pamilya ay tumingin ng malalim sa kasalukuyang pinuno ng pamilya at ikinaway ang kanyang kamay. Kung kayang ibigay ng ama ang sarili niyang anak, ano pa ang sasabihin ng lolo? Lahat, patayin si Francis. Ang dating pinuno ng pamilya at kasalukuyang pinuno ng pamilya ay kinasuhan kay Francis. Sa sandaling ito, ang Blue Lightning Spaceship ay patungo sa walang limitasyong karagatan. Lady Lourdes. Parang walang pakialam ang pamilya mo sa buhay mo. Halatang nagulat si Francis, at binitawan niya si Lourdes. Kung ang pamilyang Lyson ay walang pakialam sa kanyang buhay, hindi na siya gagamitin ni Francis bilang isang hostage. Ama. Namutla ang mukha ni Lourdes dahil sa pagkabigo at matinding kalungkutan. Nanginginig ang katawan niya habang nakatayo sa deck. Sa sandaling ito, ang kanyang buong pamilya, kabilang ang kanyang ama, ay naniningil ng walang pakialam sa kanyang buhay. Hindi ka pa rin aalis. Marahang itinulak ni Francis si Lourdes. Hindi na ako babalik. Napakagatlabi si Lourdes na nagsimulang damaloy ang dugo. Hindi ba kailangan mo ng vice captain? Pwede naman akong maging kasambahay o katulong mo. Wala akong kailangan na kapalit basta isama mo lang ako. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.